baka yung iba is available mag-open ng cam. Yan, para makita ko yung aking mga kausap. Glory to God po sa buhay ng bawat isa na tayo ay nagkasama-sama ngayong gabing ito. Ano po? At ayan, permission to share my screen. Nakapagawa po ako ng ating slides para po kahit pa paano po masundan po natin yung topic natin. Yan, ako po ay nagpapasalamat din po sa Panginoon po. Kasi kahit na madalang akong maka-attend dito sa ating women ministry devotion, pinagkalooban tayo ng Panginoon ng wisdom, knowledge, and understanding na ipagkaloob po. Kasi actually talaga dati pag every Monday po, ako po yung nagpe-present doon sa business namin about sa mga training po. Kaya talagang na-give up ko po ang Monday dahil nga gusto ko mag-focus sa Panginoon at glory to God kasi ipinagkaloob ng Lord sa akin ngayon na po ang pagkakataong ito. So yan, pinamagatan ko pong ang dakilang pananampalataya na po. Ang ating topic ngayon ay nasa Mateo chapter 8 verse 5 to 13. At ang naging topic natin last week, yung pinagaling ni Jesus ang isang kitongin sa chapter 8 naman po yun, verse 1 to 4. So, ito naman po ngayon, ang pagpapagaling naman ni Jesus sa katulong ng Kapitang Romano. So, basahin ko po muna yung ating verse bago po tayo manalangin. Ayan, ang dakilang pananampalataya ng Kapitang Romano, ang pagpapagaling sa katulong ng Kapitang Romano. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon. Siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika. Siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya yon. Yan, teka lang po yung slides natin. So verse 10, namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating, buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding yon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Sige po, let's pray po muna. Hingin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Muli po, Panginoon, ako po'y nagpapasalamat, Lord God, sa gawaing ito ng Women's Ministry, Panginoon, na pinagsama-sama mo kami, Lord God, upang napakinggan ng iyong banal na salita, Panginoon, mapapurihan ka, mapasalamatan. Madakila ang tanging pangalan mo, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nakadulog ngayon, Panginoon, sa iyong gawain. Alam namin, Lord God, na may maganda kang purpose, may maganda kang layunin, Panginoon, sa kung ano man pong mapag-usapan namin ito, Panginoon. Lord, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat po ng aking nagagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa at ganoon din po sa aking mga kapatid dito, Panginoon. Tulungan mo nga po ako, Panginoon, at pakalinisin mo po ang aking puso, Lord God, na maging karapat-dapat ngayon sa iyong harapan, Panginoon, upang maglingkod sa iyo, Lord God. Ikaw ang siyang
maitaas, ikaw ang siyang manguna, itago mo po kayo sa iyong likuran, Lord God, nangisan mo po ang aking mga labi, Panginoon, na kung ano man po ang mga sasambitin ng mga labing ito, sa iyo po ito nang gagaling, Panginoon, hindi sa akin, Lord. Ikaw po ang bahalang magkaloob sa akin ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, na pahayag ng maayos, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord God, na naaayon po sa iyong kabutihang loob, Lord God, at naaayon sa iyong will, Panginoon. In Jesus' name, maraming maraming salamat, Lord God. Ganun din po. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatid ko narito ngayon sa platform na ito, Lord God, na makikinig sa iyo na ikaw po, Panginoon, ang siyang magtatak. Let the Holy Spirit ang magtatak, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Lord God, na kung ano man po yung mapagnilay-nilayan namin sa word mo, Panginoon, ay maisabuhay ng bawat isa at maitatak po sa pinakamatabang parte ng puso ng bawat isa, Lord God. Maraming maraming salamat, Lord God, at ikaw na po ang bahalang manguna. Ikaw ang maging sentro ng aming pag-uusap na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. And Lord, is on this hour I pray for strength to give my best today. Journey to me that I may be the kind of man you'd want to be, in serving others that I may see that I'm only a serving thee. Fit me, O Lord, in thy great plan that I may be a better man. Amen and amen. Ayan, so ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po doon sa kung paano po pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo ang katulong po ng isang kapitang Romano. So dito po sa atin pong pagninilay-nilay sa ating gawain, ayan, hindi yata yung aking slides. Wait lang po. Yan, inopen ko yung aking cellphone kasi para makita ko kung nakikita nyo ba siya o hindi. Yan. So mayroon po ako nakita dito na tatlong mahalagang bagay na dapat maunawaan ng bawat mananampalataya. So ang una po, understanding of true authority o pag-unawa sa tunay na otoridad. Makikita po natin sa Mateo 8 verse 5 to 7. Ang pangalawa po ay words. Ayan, wait lang po. Ayan, words are powerful and carry weight. Yan po ang mga salita ay makapangyarihan at may bigat sa Mateo 8 verse 8 to 9. And true faith is about believing. Ang tunay na pananampalataya ay tungkol sa paniniwala. Mateo 8 verse 10 to 13. Alam niyo po, habang inaaral ko po itong mensaheng ito po at parang Thursday pa lang po na natapos ko na po talaga ito. Sobra po talaga akong nagagalak sa Panginoon na talagang ipinagkaloob ni Lord sa akin itong pagkakataong ito. Actually, kaninang umaga after ng spiritual mentoring natin, nakaramdam po ako ng sakit ng ulo. At habang pinagnilay-nilayan ko ulit yung topic natin na Lord, ang topic namin ngayon is yung pagpapagaling mo and I will receive na Panginoon yung pagpapagaling mo sa akin sa sakit ng ulo ko. Kasi hindi ko alam bakit bigla sumakit ang ulo ko, pero siguro dahil nga bago nga ako magkaroon, kasi ganun talaga yung nararanasan ko 3 days after and before. Pero sabi ko nga, nire-review ko na yon at glory to God, maraming salamat po sa Panginoon sa kagalingan. Kaya talagang nakaka-relate talaga tayo sa ating pag-uusapan ngayon. So pag ninilay-nilayan po natin ito, samahan niyo po kung pag nilay-nilayan at isa-isahin po natin kung ano po ang nais na ipabatid po sa atin ng ating Panginoon. Amen. So sa number 1 po, yung understanding of true authority, pag-unawa sa tunay na otoridad, makikita po natin yan sa Mateo verse 8, 5 to 7. Yan nga po, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, "Ginoo, ang aking katulong ay naparilisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan." Sa verse 7, sinabi ni Jesus, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." So yun po ang binatid ng Panginoon sa kanya. So nakita po natin dito na yung pagkaunawa po ng ating Kapitang Romano, yung Kapitang Romano dito na pagkaunawa sa tunay na authority na siya po ay nagpakumbaba. Makikita natin dito na isa siya sa mga pinakamahusay na pinuno sa mga hukbo that time po. At inamin niya sa kanyang sarili na talagang wala naman siyang kayang kumbaga hindi lahat kaya niyang gawin. Although
sabi niya nasa authority siya na meron siyang mga kayang gawin, pero sa parting ito, no po, nagpakumbaba siya, no? Inamin niya sa kanyang sarili, no, na wala po siyang kakayahang magpagaling, no? Hindi niya kayang gawin lahat. May kakayahan siyang utusan yung kanyang mga kawal na nasa ilalim ng pamamahala niya, pero sa ganitong sitwasyon, no, ito, alam niya na si Jesus lang yung makakapagpagaling sa mga may sakit. Kumbaga talagang sinubmit niya, no, yung power of authority na si Lord ang magpapagaling kahit na sabihin mong siya ay um, meron talagang otoridad dun sa lugar na yon. So sa halip na pag-isipan niya kung paano mapapagaling ang may sakit, no, nilapitan niya, no, yung merong kakayahan na gumawa niyon. So ito po yung paghiling kay Jesus na pagalingin yung kanyang alipin, nangangahulugan na nauunawaan ng kapitang Romano kung sino yung may pinakamataas na authority at yung tunay na otoridad na pagpapagaling. So dito talagang nakita niya na si Lord lang yung or si Jesus Christ lang ang pwedeng magpagaling sa kanya. Nakita niya at naunawaan niya na kahit na siya ay makapangyarihang pinuno, no, um, inaccept niya sa sarili niya, inadmit niya sa sarili niya na siya ay walang kakayahan. Ipinagkatiwala niya kay Jesus, no, na ang pagpapagaling sa may sakit, no, ay hindi siya ang makakagawa kundi ang Panginoon. Kaysa na mag-isip siya na mag-isip na kung ano-anong mga klaseng bagay kung paano mapagaling yun, talagang naniwala siya, nandoon yung faith niya, nandoon yung malaking pangunawa niya talaga na yung pananampalataya niya sa Panginoon, ano po, kay Jesucristo, na talagang si Jesus ang makakapagpagaling sa kanyang tauhan na may karamdaman. So, tinanggap niya yung limitation niya sa sarili niya na hindi niya kumbaga kahit na sabihin mong powerful siya, no, kahit powerful siya na kapitan, tinanggap niya na hindi lahat kaya niyang gawin. May limit yung sariling kakayahan niya. Okay, may limitasyon yung sariling kakayahan niya, which is ganun din po tayo sa buhay po natin. Kung totoong tayo ay nananampalataya talaga sa Panginoon, mauunawaan natin, no po, na yung tunay na authority, no po, may kanya-kanya tayong mga limitation sa mga kakayahan natin. Sabi ko nga, hindi ako karapat-dapat na mag-share ng word that time, pero hindi naman kumbaga kaloob ng Lord, no, na makapag-share tayo ng word, kaloob ng Lord na makapag-share tayo ng word, hindi dahil na kagustuhan natin, kundi sa kagustuhan niya. So sa buhay natin may pagkakataon na madali nating i-claim sa sarili natin na ay kaya ko yan, kaya ko yan. Kumbaga ako po, bago ako makapag-share talaga dito online, aminin ko sa inyo, first time ko po ito na mag-share po ako sa inyo online. Nakapag-share po ako face-to-face sa mga cell group lang, sa mga bata, ganun. Pero ito po, first time ko talaga. Kaya talagang tinanong ko ang sarili ko, tinanong ko si Lord, Lord, kaya ko po ba? Kumbaga, ipagkakatiwala niyo po ba sa akin yung word na to? Kasi mahirap na i-claim natin lagi, no po, sa sarili natin na ay sige, kaya ko, nagpe-present ako sa business ko, ako yung isa sa mga presenter doon, ako yung naggagawa ako ng mga presentation palagi, 'di ba? Doon sa business na ginagawa ko, isa ko sa mga trainer doon. Pwede kong isipin 'yun, 'di ba? Na kaya ko, pero hindi. Kumbaga, talagang this time talagang pinag-pray ko po talaga po ito, talagang sabi ko, Lord, hindi ko kiniklaim na karapat-dapat ako sa mag-share sa word mo. Pero kung ito yung will mo, sabi ko nga kay Mrs. Bev, kung will ng God, ipagkakaloob niya. Alam niyo po, ilang araw kong binasa yung word na to. Nung una talaga, hindi ko alam kung paano ko siya ipapaliwanag. Pero nung Thursday night, no po, na hindi ako pinatulog ng Panginoon. Nakaidlip lang ako konti, pero hindi niya ako pinatulog hanggang madaling araw. Talagang pinagnilay-nilay ko siya, parang ginising niya ako na, hoy, gumawa ka na ng presentation mo. Kung dati nga sa business mo, pinagpupuyatan mo kahit na hindi ka natutulog, naglalaan ka ng oras para doon sa presentation mo na yun. Bakit ngayon? Parang wala ka pang nagagawa para sa akin. Parang ganun yung nireview po sa akin. Ganun po yung, yung dineclare po ng Panginoon sa akin, no, na sabi niya, mag-prepare ka na, ano yung isasabihin mo, parang ganun. Kaya talagang nakakatuwa po na sa ganitong pagkakataon, aminin natin sa sarili natin, po, na hindi talaga galing sa sarili natin, aminin natin na hindi natin kayang gawin lahat kapag wala po yung tulong ng Panginoon, no po. Kaya talagang itong word na to, talagang sabi ko sa Panginoon, talagang siya lahat ang bahala, po, magiging instrumento lamang niya tayo. Kaya hayaan natin, no, sa pagkakataon na dumarating sa point na, kasi minsan actually nga
alam niyo po, sa totoo lang, talagang dumarating sa point na ay parang ayokong umattend kasi baka mamaya i-appoint ako ni Sis Beb, parang gano'n. I-appoint ako ni ganito na mag-share ng word. Pero alam mo yun, kahit na iwasan mo, totoo po talaga sinasabi ko sa inyo, kahit iwasan mo, talagang dumating sa point hindi man ako masyado uma-attend dito, 'di ba? Pero yun, sabi ni Sis Beth, pwede ka po ba mag-share ng word? Parang hindi ako nag-atubili po talaga honestly na sabi ko, sige po kung will ni Lord. Kasi sabi ko, tapos kinausap ko si Lord, Lord, di ba nga niiwasan ko, pero bakit ibinibigay mo sa akin? So ibig sabihin, hindi si Sis Beb ang nag-appoint sa akin, ikaw. So kaya talagang sabi ko, samahan mo ko, ikaw ang bahala sa akin. Kaya talagang hinayaan ko po na si Lord, ano po, na talagang sa buhay natin, hayaan natin na si Lord po ang sumama sa atin na may mga pagkakataon na may mga bagay na hindi natin kayang gawin o magampanan pero sa tulong ng Panginoon po magagampanan po natin, ano po. So magiging magaan ng lahat, no po, sa problema natin, sa buhay natin, ano, magiging magaan ang lahat, magkakaroon ng solusyon ng lahat ng problema kung sa Panginoon po tayo unang tatawag, ano po. At talaga pong dahil siya lang ang mas may authority sa buhay natin higit sa kanino man. Opo, yan talagang God's perfect timing talaga, Ma'am Andrea, no po. Kaya talagang na-share ko naman kay Ma'am Andrea talaga kung ano yung mga pinagdadaanan ko talaga ngayon, no, sa ministry talaga na ginagawa. Pero glory to God kasi talagang walang bagay na hindi natin kakayanin basta ipagkaloob po natin at katiwala po natin sa Panginoon, ano po. Kaya talagang ayan, pangalawa naman po na talagang ibinigay ng Panginoon sa atin ngayon. So yung words are powerful and carry weight. Ang mga salita ay makapangyarihan at may bigat. So salita ng Panginoon po ito, no, sa Mateo 8 verse 8 to 9. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya nga iyon. Yun, di ba? Kumbaga, nagbigay siya ng example kay Jesus kung papaano kabigat yung words or ka-powerful ng words ng isang mga nasa authority, 'di ba po, sa may mga makapangyarihan, na kapag ikaw ay halimbawa dahil nga siya isang commander, 'di ba? Kumbaga susundin siya ng tao kung ano nga sabihin. Kumbaga ako nararanasan ko din po 'yun kasi as a work ng husband ko, talagang minsan nakikipag-usap siya, ganun yung ano niya na kahit nasa bahay siya, may work pa talaga siya. Tapos through salita lang, mayroon siyang mga kinocommand ng mga tao na gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo to. Kumbaga, talagang nandoon yung powerful na words, ano po. Pero dito, no, makikita natin sa story po ng Kapitang Romano, no. Napakalalim po ng pahayag ano ng Kapitang Romano kay Jesus sa Mateo 8:8, no po. Ngunit magsalita ka lamang at gagaling na ang aking lingkod. 'Di ba? Napaka-powerful ng word. Kumbaga talagang sa isang salita mo lamang gagaling na siya. Nandoon yung faith, talaga napakalaki ng faith. Bakit yung isang powerful na leader na katulad niya, 'di ba? Nagsabi siya na hindi karapat-dapat na puntahan pa ni Jesus yung kanyang tahanan. Nung ninilay-nilay ko nga to nung una, bakit kaya ayaw ng Kapitang Romano na puntahan yung bahay niya? Marumi ba yung bahay niya? Or naisip niya ba na baka tanggihan siya ni Jesus, 'di ba? Pero sa kabilang banda, no po, nakakatuwa na makita, no, yung ganitong klase ng powerful leader na wala talagang makikitang bahid ng pagmamataas, 'di ba? Walang labis na pagmamataas na maaring dalhin siya ng kanyang posisyon kasi 'di ba nasa posisyon nga siya, ibig sabihin dapat kahit papaano may yabang dapat, 'di ba? Pero nakita natin 'di ba kung gaano siya naging humble, kung paano niya ibinaba talaga yung sarili niya na hindi siya naniwala sa sarili niyang kakayahan kundi naniwala siya sa word ni Jesus na talagang isang salita mo lamang gagaling na kahit hindi ka pumunta sa bahay. 'Di ba? Nandoon yung talagang napakalaki ng faith niya. Kaya talagang naramdaman ko dito na napakadakila po ng pananampalataya niya. Na sa halip na gamitin niya yung posisyon niya with authority na naipahayag, no, sa lahat ng mga nasasakupan niya, no, ginamit niya yung authority ng posisyon niya para ipahayag sa lahat yung paniniwala niya kay Jesus na kailangan na hindi na niya kailangan pumunta, na hindi niya na kailangan pumunta para pagalingin pa yung kanyang alipin. Kailangan lang niya na ang salita ni Jesus, sa isang salita mo lamang gagaling na siya.
'di ba? Kaya talagang totoo din yun eh. Powerful prayer din yun. Lord, sa isang salita mo lang, gagaling na ako in Jesus' name, in Jesus' name. Kasi sa pagpitik lang ng daliri mo, gagaling na ako. Talagang yun ang inano ko kanina, Lord, gagaling yung sakit ng ulo ko. Hindi mo hahayaan na hindi ako makapag-share ng word mo. Kasi 'di ba, ito nga yung plano mo para sa akin. First time ko to na mag-share ng online, tapos sasakit yung ulo ko. Parang ganon. Kaya talagang napaka-powerful po, no? Talagang na-amaze po ako sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay ng ito ni Kapitang Romano, na talagang super powerful talaga, naniwala siya sa Word of God, po. Kaya talagang sa atin, magkakaroon din tayo ng talagang self-check, no, sa sarili natin na tayo ba, no, ikaw kapatid, ano ba yung salita na kailangan mo ngayon, no, from this moment on na halimbawa, pag nakikipag-usap ka sa Panginoon, 'di ba, or nakikipag-usap ka sa mga tao, kasi 'di ba, ang salita nga ay makapangyarihan at may bigat. So ibig sabihin, talagang yung salita na nagmumula sa Diyos ba ang gusto mo, o salita na nagmumula sa tao? Ano po? So, anong salita yung sasabihin mo ngayon kapag halimbawa mayroong ka nakakausap na tao, or mayroong nanghihingi sa iyo ng advice, no po, or mayroong problema yung tao na yon, ito ba yung bibitawan mo bang salita? Ito ba yung bubuo o sisira sa mga nakapaligid sa iyo? No po? Ito ba ay bubuo o sisira doon sa taong nanghihingi ng advice sa iyo? Kaya talagang maging maingat din po tayo sa ating pananalita, Kaya talagang ina-apply lang din po natin yung application, no, sa word of God, na kung papaano magagawa ba ng salita mo na gawin yung mga nakapaligid sa iyo, yung kanilang sa kanilang makakaya na may buong pagtitiwala. Kasi 'di ba minsan, kapag nakikita ng tao na powerful ka or may authority ka sa lugar niyo, no po, yung bang isang salita mo lamang na nakapaligid sa yung mga tao, makakaya ba na buo magtiwala sila sa iyo? Yan, for example ko lang po, dito sa aming lugar nga. 'Di ba, matagal na naming problema yung baha. So, parang nag-decide yung mister ko, no po, na gumawa ng petition letter. Kumbaga, kung ito ay makakabuti sa inyo, parang gano'n ang ano ng mister ko, kung ito makakabuti sa inyo, pagtulong-tulungan natin. Kung sa tingin niyo naman na hindi, wag niyo suportahan yung gusto ko. Kumbaga parang gano'n. Talagang nandoon yung salita, no, na nakapaligid sa iyo, na kaya ba nilang magtiwala? Pero nagtiwala po sila dahil alam nila na makakatulong sa kanila. So lahat sila pumirma doon, lahat sila pumirma sa petition letter na 'yon, po. So andun yung authority ng words na kung alam na makakatulong sa kanila, nandun din naman yung pagpakumbaba, no, na mananatili ba tayo mapagkumbaba kahit na tayo ay may impluwensya o may authority, 'di ba? Kasi tayo, kahit na sabihin mong kilala ng tao, halimbawa yung isang nagsasalita, hindi mo kailangan ipagyabang kung anong meron ka. Hindi mo kailangan ipagyabang kung ano yung dahil naniniwala sila sa akin dahil ako may pera ako, dahil naniniwala sila sa akin dahil ako meron ako, hindi, no po. So, sa lahat ng mga words na bibitawan po natin, sa ating kapwa, talagang yan po ay merong minsan, no, tatatak sa puso, or yung may bibitawan natin, sabi nga sa nakita ko sa dinala ko sa Santiago 3:5, ganyan din ang dila ng tao, maliit na bagay lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga pinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. So, dito po makikita po natin kung ano yung word na ipagkakaloob natin sa mga tao, no, kapag nanghihingi sila ng advice sa atin, ano ba yung kaysa kung ano-anong chismis or kung ano-ano yung i-advise mo, no po, mas maganda na yung salita ng word, no, ang lagi mong sa salita ng Diyos, ang word na ibibigay mo palagi sa kanila. Kasi may possibility na kapag ikaw ay powerful tapos yun ang sinasabi mo, may possibility kasi napakikinggan ka nila, 'di ba? Kasi ikaw yung nasa authority. Pero kung ikaw ay alam mo mananampalataya ka, ang gagawin mo ay para nasa kabubuti ng lahat, at hindi para lang sa sarili or para lang sa ipagyayabang mo dahil kaya mo, no po. So, para sa akin po, no, siguro as individual ngayon, dapat natin pag-isipan yung mga salita na sinasabi o binibitawan natin sa mga nakapaligid sa atin, po. At dapat natin ihinto yung pag-angkin kung paano tayo na mas mahusay kaysa sa iba. Kasi ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon ay siya lamang po, ang makakapagpa
husay sa atin, hindi po tayo, hindi po sa sarili natin. Dapat na kapag ka nakakapag-share tayo ng Word of God, hindi dahil sa kakayahan natin, kung hindi, ay dahil mahusay ako, nang na-share ko to, hindi po. Galing pa rin po ito sa Panginoon. Ano po, kaya dapat nating gamitin yung mga salita upang patibayin at pasiglahin ang bawat isa. Kasi tayo nga, kumbaga, nagpe-fellowship na tayo, di ba? Minsan may mga problema, yung mga kasamahan natin, di ba, na nag-share dito. Kumbaga, hindi tayo nandito para i-judge ang bawat isa, nandito tayo para makinig sa kung ano sinasabi nila. At the same time, pasiglahin sila kung sa kung ano, bigyan sila ng encouragement, no? Kasi yung salita na nagmumula sa atin, isa din po yun na ginagamit ng Panginoon para mag-comfort tayo ng mga tao na nasa paligid natin. Ano? At talagang kapag tayo po ay minsan nagsasalita, no, sa mga ibang tao, kapag tayo ay nakakasakit ng damdamin, hindi na po natin mababawi yun kapag may salita na lumabas sa bibig mo. Alam niyo po, ako dati kasi lang, nung wala pa ako sa Panginoon, kung ano yung gusto kong sabihin, sinasabi ko talaga, kahit makasakit ako sa tao. Parang ganun yung ano ko dati. Mahilig ako mag-face sa Facebook, mag-post sa Facebook pag may problema, yung ganun. Kumbaga talagang ngayon na nasa Panginoon ka na, natutunan mo na kung paano i-handle, no, na tumahimik ka na lang, ihingi mo kay Lord yung wisdom, ano po ba yung dapat kong sabihin sa kanila, ano po ba yung dapat kong gawin, ano po ba yung word na nararapat na ipagkaloob ko sa kanila. Kasi, di ba, dumarating nga sa time tulad dito sa ministry, dito sa church namin, halos mga kapitbahay din naman ang members. Minsan po ako ay lapitan ng problema. Kumbaga, nagsasabi sila, Ate Ann, ganito pag may dalawang nag-aaway. Kumbaga, talagang pinagpipray ko po yun sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ano po ba yung salitang dapat kong sabihin sa kanila? Kasi ayoko na sa akin manggagaling. So yun, ipagkakaloob ni Lord yung word of God. Talagang isisend ko lang po yun sa kanila, both side. Hindi nila alam na pareho ko silang sinisendan. Nisend ako sila ng word of God, ganun. Tapos kung ano yung advice na ibibigay ng Panginoon. So, yun yung ano ng Panginoon sa atin, yung leading. Kaya importante yun na lahat ng mga sasabihin natin sa kapwa natin talagang idulog po natin sa Panginoon. Kasi sabi ko nga sa kanila, tapos pag magpapasalamat sila, wag po kayo sa akin magpasalamat, kay Lord po. Kay Lord lamang po kayo magpasalamat. Kasi sa Kanya po yan galing yung word na yan. Ako lang po yung ginamit. Parang ganun lang. Kumbaga, talagang dapat po tayo magsalita, no? Mula sa pagpapakumbaba at hindi mula sa pride. Ano po? Kumbaga, from humility, not from pride. So magpakumbaba tayo, no? At wag tayo magmataas sa kung ano man po yung ibibigay ng Panginoon sa atin na salita. Kasi sabi nga sa Hebreo, nakatindi na ng slide yung ano ko. Hebreo 4:12, yan, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilang may talim, ito'y tumatagos maging sa kibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ano po? Kung ano man yung advice na ibibigay mo sa kapwa mo, ano po, ano man yung word na ibibigay mo sa kapwa mo, yun yung tatatak sa kanila kasi ang salita ng Diyos buhay, mabisa, 'di ba? Kaya nga 'di ba sabi ni Kapitan Romano, isang salita mo lamang gagaling na ako kasi naniniwala siya na mabisa eh. Mabisa yung salita ng Lord, 'di ba? Na talagang sa word natin dito sa lupang ibabaw, pagka nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, talagang tumatagos yun sa puso, 'di ba? Kaya kailangan lahat ng word, no, lahat ng salita na ipagkakaloob natin sa mga nanghihingi ng advice sa atin is yung word of God lang kasi para makita nila na talagang tagos sa puso yung salita ng Panginoon, ano po. Kaya lagi tayong maniwala na talagang ang Lord po ang siyang talagang gumagabay sa atin at ang salita niya lamang ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ano. Kaya talagang wag natin hayaan, ano po, na matalo tayo ng kung ano man pong gawa ng kaaway na hindi nararapat. Kaya ayan, purihin po ang Panginoon at nasa number 3 na po tayo. True faith is about believing. Sa tunay na mananampalataya ay tungkol sa paniniwala ang tunay na mananampalataya. So sa Matthew 8:13, nililipat ko yung picture ko yan. So, ayan, basahin po natin, ano, namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit
ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. So ano po ang makikita natin nito, no? Na yung totoong pananampalataya, no? Ang tunay na pananampalataya, kapag ikaw ay naniniwala na kayang gawin ng Panginoon, no po, kaya niya talagang gawin, no? Ang centurion or kapitang Romano sa pagkakaalam ko, yan isang commander po or hukbo, no? Commander ng hukbo. So isa nga siya sa mga powerful, no, na nagko-command sa mga tao. Kung mapapansin natin, hindi naman siya isang ministro sa simbahan. Hindi rin siya naglingkod sa isang organization na nakabase doon sa pananampalataya. Ngunit sinasabi sa atin ni Jesus yung message na yon na yung kanyang pananampalataya ay kakaiba at napalitan ng iba. Kumbaga, talagang nakita niya na kahit hindi naman yun member ng church, hindi member ng isang simbahan or ng isang ministeryo na naglilingkod talaga ng fully sa church, di ba? Pero nakita niya kung gaano kalaki at kakaiba yung pananampalataya, which is hindi niya nakita, no po, sa ibang tao o na nabubuhay doon sa panahon na yun, ano po. Kaya yung faith niya, yung paniniwala kay Jesus, doon ko nakita na napakadakila, no? Wala pa nakita si Jesus sa buong Israel na kasing laki ng pananampalataya na katulad ng Kapitang Romano, no? So, makikita natin dito yung sa panahon natin, maraming tao, no, yung darating na magki-claim na sila ay nanampalataya sa Diyos, may Diyos ako, born again ako, 'di ba? Parang ganoon. Yeah. Ngunit sabi nga ng Lord, hindi kumbaga ngunit hindi nabibilang sa mga taong may dakilang pananampalataya. Meron kang pananampalataya, pero bukod or naiiba yung mismong dakila yung pananampalataya na yung buong faith nandoon. Kasi di ba minsan, kahit sabihin mong born again Christian tayo or sabihin mo nananampalataya ka sa Panginoon, nandun pa din minsan na may pagkakataon na nagwo-worry ka, di ba? Nag-aalala ka, ano naman ba yung uulamin bukas? Ano naman ba yung pambayad ng gastusin bukas? Parang ganun, di ba? Nandoon yung yeah, I talked to her. Hindi ka naniniwala masyado, no? Yung pananampalataya mo is hindi ganun ka na bahala na dapat si Lord, 'di ba? Yung dakilang pananampalataya is dapat bahala na si Lord, ikaw na Lord ang bahala. So pananampalataya nasa hindi lamang sa nguso kundi dapat sa puso, hindi lang puro salita. Kailangan talagang nasa puso mo na naniniwala ka na yung pananampalataya mo sa Panginoon ay totoo, na lahat ng mga nangyayari sa buhay mo is God's will, no po, na lahat ng nangyayari sa buhay mo, no po, ay paraan ng Panginoon kung paano kanya matutulungan, no po. Kaya dito, sabi nga, ito, nakita ko din sa Mateo 7, 21 to 23, tungkol doon sa verse 11 na tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan sa kanluran, tutulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac, Jacob sa kaharian ng langit, ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magagalit ang kanilang mga ngipin. Diba? Sa 11 and 12. So dito nakita ko na, ito sa Mateo 7:21 to 23, sinabi nga niya, hindi ko kayo kilala. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Diba? So makikita po natin dito sa pananampalataya natin sa Panginoon o sa paniniwala natin. Sa tingin mo, ano kaya ang iniisip ni Jesus tungkol sa ating pananampalataya? Siya ang nakakasiliksik ng ating puso, di ba? Siya ang nakakakita ng puso't isipan natin. Ano kaya, kumbaga magkaroon din po tayo ng self-check natin. Gaano tayo katapat sa pananampalataya natin sa Diyos? Hanggang saan? Diba? Hanggang sa dulo ba ng walang hanggan? Diba? Kumbaga, talagang nandoon na, sabi ko nga, Lord, talagang ikaw po ang bahalang gumabay talaga na yung pananampalataya namin hanggang sa dulo. It's okay, I Panginoon, don't have to work today. Ikaw lang ang aming sasambahin at sa iyo lang kami maniniwala. Kasi nais ng Panginoon no po, na ibaba natin yung tingin natin sa ating sarili at yung pananampalataya sa Kanya ang siyang pataasin natin
at palaguin natin. No po? Sa gawain po para sa Panginoon, katulad ng ganito, kailangan pangalan niya ang maluwalhati, no po, pangalan niya ang maitaas. Hindi po yung pangalan natin, hindi ako, hindi si Sis Bev, hindi si Pastora Ami, no po. Kailangan si Jesus lang ang ma-exalt sa lahat ng mga ginagawa natin. Sa pangangaral, laging isipin na tayo ay kinasangkapan lamang niya para maibahagi ang mga salita niya. Ano po, matandaan ko po, no, hindi ko na lang babangkitin ko sino yung pastor na yun. Meron akong isang friend na nakausap na yun nga napatanggap daw siya ng isang pastor. Tapos lagi lang daw sinasabi sa kanya na ikaw nakakilala ka sa Panginoon o nakatanggap ka sa Panginoon dahil sa akin. Parang ganon. Kumbaga, sabi ko, nung syempre hindi pa siya ganun din kababaw talaga, ay kulalim talaga. Kumbaga, nagsisimula pa lang din siya. Sabi ko, kinasangkapan lang naman siya ng Panginoon. No po? Alam mo kung sino yung kumilos sa'yo? Yung banal na espiritu. No po? Kaya dapat nating kilalanin yung gawain ng banal na espiritu sa loob at sa pamamagitan natin, no? Na yung atin maniwala lamang na hayaan natin na Diyos na gawin ang iba. Okay? Andyan tayo na mag-share ng Word of God, andyan tayo na kung halimbawa ang kaloob mo nga, 'di ba? Pinag-aralan natin na lahat naman may authority na ma-rebuke na kung sino yung may sakit, pwede mo mapagaling, pero hindi dahil sa iyo. Okay? Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dahil kay Jesus, dahil kay Lord. Diba? Dahil sa Panginoon natin. Okay? So, dapat lang natin no, na laging siya lang yung lagi nating papurihan, paluwalhatian ang kanyang pangalan, na siya lang yung maitaas sa lahat ng mga ginagawa natin. So, dito sa story talaga ng Kapitang Romano, pinakita na niya no, na talagang hinayaan niya na si Lord o si Jesus ang talagang kumilos sa kanyang buhay, ano po, sa buhay ng kanyang katulong. Hindi niya, kahit na sabihin mong mayroon siyang authority na kayang utusan ng lahat ng tao, pero ipinagkatiwala niya sa Panginoon, ano po, na na-accept niya sa sarili niya na siya, yung kakayahan niya may limitation, ano po, naniwala siya at hinayaan niya na ang Diyos ang gumawa na po ng pagpapagaling doon. Kaya talagang nandoon yung faith niya, naniniwala siya na si Lord, si Jesus ang magpapagaling, na kahit hindi siya pumunta doon sa bahay nila, no po, mapapagaling niya to sa isang salita niya lamang, ano po. Okay. Kaya yan sa atin ano is mag self-check tayo na lahat ba ng ginagawa natin is para ba sa Panginoon or para lang ba sa sarili natin, 'di ba? Na hindi porket araw-araw kang nagpe-pray, hindi porket araw-araw kang nagde-devotion, hindi porket araw-araw kang umaattend sa mga ganito is talagang nakikita mo na talagang eto na, ako na to, saved na ako, parang ganon. Pero although talagang sinave na tayo ni Jesus Christ dahil sa mga sa dugo na naibubo niya, pero 'di ba dapat kailangan mo pa rin yung pananampalataya mo is talagang patatagin mo na hanggang sa dulo. Talagang maniniwala ka na si Lord lang talaga o siya lang talaga yung magbibigay ng kaligtasan sa atin, ano. Kaya hindi lang din sa gawa kundi sa pananampalataya at sa paniniwala na tayo po talaga ay mahal ng Panginoon, tayo ililigtas niya at lahat ng mga sakit na nararamdaman natin, siya lang ang magpapagaling because He is our faith healer. Ano po? So, yun lamang po no, ang ating reflection sa Matthew 8 verse 13. Sabi nga doon ni Jesus, umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Which is yun din po yung magre-reflect sa atin na kahit na ano po yung hinihiling natin sa Panginoon, basta may pananampalataya ka at naniniwala ka sa Kanya, ikaw po ay pagpapalain niya. Ikaw po ay pagagalingin niya. Di ba? Lahat tayo kung ano yung mga pinagdadaanan natin, kung ano hinihiling natin sa Panginoon, lahat po yan ipagkakaloob ni Lord sa atin. Basta yung pananampalataya mo buo, malaki, dakila. No po? Kaya ito po no sa ating conclusion, nakita ko rin po ito sa ating pagninilay sa Santiago verse 5, chapter 5 verse 15. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakis din siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, papatawarin siya sa kasalanan. Kaya papuri po sa Panginoon ano po sa mensaheng ipinagkaloob niya sa atin dito na patuloy lamang po tayo na magtiwala sa Panginoon. Patuloy nating palakasin po ang ating pananampalataya at siya lamang po ang maitaas natin sa araw-araw na pamumuhay natin, ang pangalan niya lamang maitaas. Hindi natin kailangan na
papurihan ng mga sarili natin, kundi siya lamang po at wala ng iba, ano po. Because He is our great healer, powerful God, and He has the greatest authority above all. Ayun, kaya maraming salamat po. At I hope marami po kayong natutunan at na-share ng word ng Panginoon sa pamamagitan po ng inyong lingkod. Sige po, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Muli po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, Lord God, sa katagumpayan ng gawain ito, Panginoon, na ikaw ang nagbigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa bawat isa, Panginoon, na sa pagninilay-nilay po namin, Panginoon, sa iyong salita, na tunay nga po, Lord God, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Panginoon. Sa salita mo lamang, lahat kami ay gagaling. Sa salita mo lamang, lahat kami ay iyong pagpapalain. Sa salita mo lamang, Panginoon, lahat kami, Lord God, ay patuloy na magpapatuloy sa iyo, Panginoon, hanggang sa dulo, Lord God. Patuloy mo nga pong gabayan ang bawat isa, patatagin, Panginoon, saliksikin mo ang puso ng bawat isa, Lord God, at hayaan mo, Panginoon, na maisubmit namin sa iyo ang buhay ng bawat isa, Lord God, na katulad ni Kapitang Romano, Panginoon, na napakadakila ng pananampalataya sa iyo. Maging ganun din po kami, Lord God, na patuloy kaming magtiwala sa iyo, Panginoon, na kung ano man po yung pinagdadaanan namin sa buhay namin, Lord God, wala kaming magagawa. We are nothing without you, God. We are nothing without you. Hindi kami sa sarili namin kakayahan maglilin, Panginoon, kundi sa iyo lamang, Lord God. At lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan, maraming salamat po sa lahat. And God bless po everyone. Thank you. Shalom. To God be all the glory.